Magandang araw po, Ma'am Rain. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Hindi naman po kasi ako yung tipo ng tao na naniniwala agad sa mga kwento-kwentong kababalaghan. Laking Maynila ako. Lumaki sa syudad na puro ilaw, traffic, at Starbucks sa bawat kanto. Wala sa vocabulary ko ang engkanto o biringan noon. Para sa akin kasi, lahat ng bagay may paliwanag. Hanggang sa nakatanggap ako ng isang sobre. Biyernes noon, bandang 8 p.m. Kakauwi ko lang galing opisina. Pagbukas ko ng gate ng apartment ko, may nakapatong na sobre sa harapan ng pintuan ko. Luma yung papel. Parang ginamitan pa ng wax seal na kulay ginto. Naka-address sa buong pangalan ko. Mariel Alonso Cruz. Pati birthday ko. Tama ang nakalagay sa ilalim. Pero walang return address. Walang clue kung sino ang nagpadala. Akala ko prank yun. Pero na-curious ako, kaya binuksan ko rin. Ang laman ng sobre ay isang wedding invitation. Ang ganda ng sulat. Parang calligraphy na gawa sa tinta ng fountain pen. Ganito ang nakasulat. You are cordially invited to witness the wedding of your soul under the lights of Biringan. Date, September 22. Venue, Biringan City. Attire, all white. Napakunot noo ako. Biringan? Saan yun? Napatingin ako sa petsa. 3 araw mula ngayon. Wala naman akong kilalang ikakasal. At kahit meron man, bakit ako iniimbitahan sa isang lugar na... Teka, totoo ba yun? Ginugol ko agad. Biringan City. Ayun na. Lahat ng resulta, puro kababalaghan. Isang syudad daw sa Samar na hindi matatagpuan ng mata ng ordinaryong tao. Lugar ng mga engkanto. Minsan, bigla na lang daw lumilitaw sa gitna ng kagubatan. May mga kwento ng truck drivers na dumaan doon nang hindi nila alam o may mga taong nawala na lang. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero sa totoo lang, kinabahan ako. Baka may nagbibirong multo. Charot. Pero legit. Kinilabutan ako. Itinapon ko ang sobre sa drawer. Sabay kinalimutan na lang. Iniisip ko baka may nakakatuwang konsepto lang ito. O kaya, baka prank ng isang kaibigan ko na into horror content. Kinabukasan, Sabado ng umaga, paglabas ko ng bahay, may package ulit. Mas maliit. Parang envelope ng LRT card. Nakasulat ulit ang pangalan ko. Pagbukas ko, isang bus ticket. Real ticket yun. May destination. Katbalogan, Samar. May date. September 21, 9:30 p.m. departure. May seat number pa. Legit na legit. Tangina. Hindi na ako natawa. Napaupo ako sa sofa. Kinabahan ako nang hindi ko maintindihan. Paano nila nakuha ang buong pangalan ko? Pati petsa ng birthday ko. At ngayon, pati bus details. Wala naman akong sinabihan tungkol dito. Lalo kong kinalibutan. Sa mga oras na yon, parang gusto ko nalang umiyak. Pero may parte sa akin na na-curious. Ewan ko ba? Gusto kong malaman kung anong meron doon. Hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil parang may kung anong humihila sa akin. May parte sa akin na hindi mapakali hanggang hindi ko ito sinusubukan. Parang hindi ko kayang baliwalain. Kaya sumunod ako. Pagdating ng Lunes, maaga akong umalis sa trabaho. Nag-empake ako ng konting gamit. Inilagay sa tote bag na paborito ko. At nagpunta ako sa terminal. Habang nasa bus ako, nagpi-play ako ng horror podcast para hindi ako makatulog. Baka nga naman mapagtripan ako ng kung sinong multo, 'di ba? Pero habang tumatagal ang biyahe, napansin ko, kakaiba ang atmosphere. Tahimik yung bus. Wala akong kasabay na nagsasalita. Lahat nakasuot ng puti. Opo, Ma'am Rain, lahat sila. Akala ko nagkataon lang. Pero habang lumilipas ang oras,
Napansin kong walang isa man sa kanila ang nagbabago ng ekspresyon. Parang rebulto. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang ma-realize kong hindi gumagana ang cellphone ko. Walang signal. Kahit anong pindot ko. Kahit restart. Wala. Pati Google Maps offline. Sumilip ako sa bintana. Padilim na ang paligid. Wala ng city lights. Kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi takot, kundi parang hinihigop ako ng isang panaginip. Bandang 3:00 ng madaling araw, tumigil ang bus sa isang sementadong daan na may mga puno sa magkabilang gilid. Walang karatula, walang ilaw. Basta lang huminto. Sabay-sabay kaming bumaba. Walang nagsasalita. Naglakad lang ang mga pasahero papasok sa kakahuyan na tila may sariling daan. Nasa huling bahagi ako ng pila. Medyo nangangapa pa. Nang may lumapit sa akin. Isang babae. Nakaputi rin. Maputi ang balat, makinis, at sobrang ganda. Pero may kung anong kakaiba sa mga mata niya. Parang kumikislap. Sabi niya sa akin, sa boses na parang hangin, "Mariel, hinihintay ka na nila." Napatingin ako sa kanya. Hindi makakibo. Parang may parte sa akin na gustong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Tinuro niya ang daan papasok sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. At doon, nagsimula ang kwento ko. Isang kwento na kahit ako ay hindi pa rin alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ko na rin alam kung paano ko naituloy ang paglalakad noon. Parang may sarili ng utak ang mga paa ko. Sumusunod lang sa agos ng katahimikan, habang ang mga tao sa unahan ko ay dire-diretsyong naglalakad paakyat sa masukal na bahagi ng kagubatan. Madilim ang paligid pero hindi sobrang dilim. May mga aninong ilaw na parang alitap-tap sa ere. Nagsasayaw sa mga sanga ng puno, pero mas matingkad ang liwanag na nagmumula sa unahan. Ang weird kasi, wala namang buwan, walang poste, pero may liwanag. At hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling yun. Nang makalampas kami sa makitid na daanan ng punong kahoy, bigla akong napahinto. Para akong napunta sa ibang planeta. Nasa harap ko ang isang syudad na hindi ko maipaliwanag. May mga gusaling parang gawa sa kristal. Pero may hugis ng mga sinaunang bahay na parang lumulutang. May ilog na dumadaloy sa gitna, pero kulay pilak ang tubig. May mga halaman na pino at makislap. At mga nilalang na hindi ko alam kung tao ba talaga. Kasi yung iba, sobrang gaganda at gwapo. Ang iba naman, parang may pakpak o may kumikislap sa balat. Napatigil ako sa paghinga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sobrang ganda. Parang napasigaw ang isip ko ng, ano to? Nasaan ako? Ang daming tanong sa utak ko pero parang walang lumalabas sa bibig ko. Tapos, lumapit ulit sa akin yung babae kanina. Yung nakaputi na parang alitap-tap ang aura. Ngumiti siya. Maligayang pagdating sa biringan. Sabi niya, tapos inabot ang kamay ko. Sa paghawak niya, parang may dumaloy na kuryente mula sa balat niya papunta sa balat ko. Pero hindi masakit yon. Mainit. Parang yakap ng alaala. Hindi ko alam kung bakit pero napaluha ako. May kirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Parang namiss ko ang lugar na to kahit ngayon ko lang siya nakita. Dinala niya ako sa isang malaking bahay na parang halo ng mansyon at palasyo. Sa harap nito, may fountain na ang tubig ay parang kumikislap sa ginto. Pagpasok namin, sinalubong ako ng maraming nilalang. Lahat sila nakangiti. Lahat nakatingin na para bang matagal na akong inaabangan. Napaupo ako sa isang antigong upuan. Binigyan nila ako ng maiinom. Parang herbal tea pero amoy rosas at mint. Hindi ko na natanong kung safe inumin yon kasi parang buong katawan ko ay sumasang-ayon sa lahat ng nangyayari. Maya-maya, dumating ang isang lalaki. At sa totoo lang,
Doon ko na talaga hindi alam kung panaginip ba o totoo na ang lahat. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang tindig niya ay parang hari, pero may ngiti sa labi na hindi nakakatakot. Nakaitim siya ng damit na may bordang ginto. At ang mata niya, Diyos ko, yung mata niya ay parang may sariling kalangitan. Nagulat ako nang lumapit siya sa harapan ko. Lumuhod ng bahagya at sabay sabing, "Sa wakas, nandito ka na." Hindi ako nakagalaw. Hindi ko po siya kilala. Pero may bahagi sa akin na parang kilalang kilala ko siya. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang buhok niya ay mahaba at makinis. Halos itim na may bahagyang asul sa gilid kapag natatamaan ng liwanag. Ang balat niya ay maputi, pero hindi maputlang may sakit. Maputing may lakas. Ang boses niya, malamig sa tenga, pero may init sa dibdib. At ang pangalan niya, Amare. Inaya niya akong maglakad. Pinalibot niya ako sa syudad ng Biringan. Ipinakita niya sa akin ang ilog ng mga alaala, ang punong sinasamba ng mga diwata, ang palasyo ng liwanag. Tila parang tour pero ang tono ng kanyang kwento ay laging may kami. Parang noon pa ay magkasama na kami roon. Parang may pinagsamahan kami sa lugar na to. Sa bawat sulok ng syudad, parang kilala ako ng lahat. May mga kumakaway, may mga yumuyuko. Kaya tinanong ko siya, "Sino ba ako para sa kanila?" Ngumiti lang siya at sinabing, "Isang puso na bumalik." Hindi ko na alam kung paano ko mararamdaman yon. Lahat ng nangyayari ng parang may script pero walang rehearsal. Parang matagal na itong nakaprograma at ako na lang ang huling pirasong hinihintay. Bandang hapon, inihatid ako ni Amare sa isang mataas na bahagi ng syudad. Parang may parang cliff doon at tanaw ang buong lugar. Doon, sa katahimikan ng hangin at sa tanawing punong-puno ng liwanag, tinanong ko siya ng diretsahan. "Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Ano to? Panaginip ba to?" Matagal siyang hindi nagsalita. Pero nang nagsalita siya, buo ang boses niya. "Hindi ito panaginip. Ito ang bahay mo. At ako ang matagal mo na iniwang tahanan." Kinalibutan ako. Napaatras ako ng bahagya. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil may parte sa akin na parang naniniwala. Tumayo siya, lumapit sa akin, at hawak ang kamay ko ay nagsalita siya. "Isang gabi lang ito para sa mundo mo, pero isang buhay para sa amin. Bukas, ikakasal tayo. At sa gabing yun, buo ka na ulit." Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. O tatakbo paalis. Pero sa mga oras na yun, ang katawan ko ay parang nilunod ng kakaibang pakiramdam. Hindi ako natakot, kundi parang may parte sa akin na matagal nang gustong marinig yun. At habang pinagmamasdan ko ang sinag ng araw na tumatama sa mga kristal ng syudad, isang bagay ang malinaw. Nandito ako sa lugar na hindi ko magugol, pero parang matagal ko na siyang kilala. Kinabukasan, pagising ko, hindi ako sigurado kung anong oras na. Walang orasan, walang cellphone, at ang tanging liwanag lang ay mula sa malambot na sinag ng araw na sumisilip sa bintana ng kwartong tinutuluyan ko. Pero kahit walang relo, alam kong oras na para sa kasal. Sa loob ng kwarto ay may mga nakaabang na mga babae. Lahat sila, sobrang gaganda. Parang mga diwata sa lumang kwento ni Lola. Ang balat nila ay parang porselana. Ang buhok mahahaba. At ang mga mata nila, sobrang lalim, sobrang tahimik. Lumapit sa akin ng isa, ngumiti, at sabay sabing, "Handa ka na ba, Mariel?" Hindi ako agad nakasagot. Gusto ko sanang magsabi ng hindi o sandali lang pero wala sa akin ang lakas ng loob. Ang katawan ko ay parang sumunod na lang.
Dahan-dahan nila akong hinubaran ng suot kong damit at binihisa ng isang napakagandang gown. Gawa sa manipis na tela na tila gawa sa ulap. May mga bordang bulaklak na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag. At ang belo, mahaba, halos abutin ng sahig. At amoy bulaklak ng gabi. Habang binubuhol nila ang buhok ko at nilagyan ng mga bulaklak, may isang babaeng engkanto ang naglapat ng palad sa noo ko. Bigla akong nakaramdam ng kung anong init na dumadaloy sa loob ng utak ko. At sa isang iglap, nakita ko siya. Hindi lang si Amare sa kasalukuyan, kundi si Amare ng isang panahong hindi ko alam kung kailan. Nakita ko ang sarili ko. Ibang anyo, ibang pangalan. Pero ako yun. Kami, magkasama, tumatawa at nagsasayaw, nagsusumpaan. Napalunok ako, napahawak ako sa dibdib ko. Totoo nga, may nakaraan kami. Bumukas ang pintuan. Tumigil ang oras sa loob ng silid. Si Amare, nakatayo siya roon. Nakaitim na damit na may ginto't asul na linya. Walang korona, pero halatang siya ang pinuno. Lahat ng engkanto sa paligid ay yumuko. Maliban sa akin. Lumapit siya, inabot ang kamay ko at sinabing, "Sa wakas, nandito ka na muli." Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang desisyon pero sa mga oras na yon, may parte sa puso ko na parang hindi na makakabalik sa dati. Parang kung babalik pa ako sa Maynila, hindi na ako buo. Dinala nila ako sa gitna ng kagubatan. Pero hindi basta-bastang gubat yon. Sa lugar na yon, may altar na gawa sa malalaking bato na may ukit ng sinaunang sulat. Sa paligid, may mga puno na may sarili nilang liwanag. At sa itaas, sa halip na langit, ay parang makulay na tela na kumikilos ng puno ng bituin. Ang buong lugar ay tahimik, maliban sa mga alitaptap na lumilipad at isang mahinang musika na tila hinuhuni ng hangin. Pumwesto ako sa altar. Si Amare sa tapat ko. Sa gitna namin ay isang matandang engkanto. Parang pare, na may mahabang balbas at hawak na baston na may ilaw sa dulo. Habang nagsasalita siya sa wikang hindi ko alam pero naiintindihan ko, unti-unti kong nararamdaman na parang pinipilas ang nakaraan ko at pinapalitan ng panibago. Hindi masakit, hindi rin malungkot. Parang pag-uwi sa tahanan. Pagdating sa dulo ng seremonya, inabot ni Amare ang palad niya. Sa gitna nito ay isang singsing na may batong tila gawa sa bituin. Nang isinuot niya ito sa daliri ko, hindi lang ako ang napatigil. Pati ang buong paligid. Para bang huminto sa pagtibok. Tumahimik ang hangin. Tumigil ang mga ilaw. At doon, sa gitna ng biringan, sa lugar na hindi nakikita ng ordinaryong tao, ikinasal ako. Sa engkantong dati kong minahal at sa lalaking tila isinulat sa bawat pahina ng kaluluwa ko. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang isang malaking handaan. May mga pagkaing hindi ko maipaliwanag ang lasa. Parang lahat ay paborito ko kahit hindi ko pa nalalasahan noon. May mga inuming kulay ginto at lila. May mga sayaw sa ere. Literal na lumulutang ang mga engkanto habang umiikot. Lahat nagsasaya. Sa gitna ng kasiyahan, inaya ako ni Amare na sumayaw. Doon ko unang beses naramdaman na totoo ang lahat. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako naguguluhan. Sa bawat hakbang namin, para akong bumabalik sa dati. Sa isang buhay na hindi ko man maalala ng buo, pero alam kong akin. Pero nang humupa ang musika at lumiwanag ang paligid, muling bumalik ang katanungan ko. Pwede pa ba akong bumalik? Pagkatapos ng kasal, tinanong ko si Amare habang magkahawak kami ng kamay sa ilalim ng punong liwanag. Amare, maaari pa ba akong bumalik sa
mundo ko. Kahit saglit lang. Tumitig siya sa akin. Hindi galit. Hindi rin nagtataka. Tila handa na siya sa tanong na yun. Bibigyan kita ng 3 araw. Sa oras na matapos yun, kailangan mong pumili. Maging isa sa amin o bumalik sa mundo mo na hindi mo na kayang tawaging tahanan. Tumango lang ako. At bago pa ako magkapagsalitang muli, hinalikan niya ang palad ko. Sa 3 araw na yun, dalhin mo ang puso mo. Dahil ito lang ang makakapili kung saan ka tunay na nabibilang. Sa totoo lang po, Ma'am Rain, akala ko madali lang yung 3 araw na yun. Akala ko, kapag bumalik ako sa mundo ko, marirealize kong walang totoo sa lahat ng nangyari. Na baka bunga lang ng pagod, stress o kung ano man, pero hindi. Pagmulat ko ng mata ko, nasa terminal ako. Yung mismong terminal kung saan ako sumakay ng bus, pakat Balogan. Pero ang nakakalito, umaga na. Maliwanag na. Maingay, maraming tao. Puro ordinaryong pasahero, vendors at estudyante. At higit sa lahat, nasa bulsa ko pa rin ang singsing. Tinext ko agad ang kaibigan kong si Celine. Nagulat siya. Akala niya raw nasa Thailand ako. Dahil yun daw ang sabi ko sa group chat namin. Base sa screenshot na ipinadala ko umano ilang araw bago mawala ang contact ko. Hindi ko maalala yon. Nung nakita niya ako, halos maiyak siya. Niyakap niya ako ng mahigpit at ang unang sinabi niya, "Akala namin nagloko ka na naman. Bigla ka na namang nawala. Tapos hindi makontak. Sabi ng mama mo, 1 taon ka nang hindi nagpaparamdam." Doon ako napatigil. 1 taon? Tumango siya. Tinignan ko ang kalendaryo sa phone niya. Totoo nga. September 22 last year daw ako nawala. Ngayon, October 3 na. At 1 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila na para sa akin. 3 araw pa lang ang lumipas. Pag uwi ko sa amin, halos mabaliw sa iyak ang nanay ko. Matagal daw silang naghahanap. Nag-report pa sila sa pulis. Pero ilang linggo matapos akong mawala, bigla raw akong nagpadala ng sulat. Nagsasabi na nasa ibang bansa na ako at ayoko nang bumalik. Ako? Nagpadala ng sulat? Hindi ko maalalang ginawa ko yun. Habang yakap-yakap ako ng nanay ko, napaluha ako. Ang daming tanong, ang daming butas sa alaala ko. Pero ang mas kinakatakot ko, baka mali ang ginawa ko. Baka hindi ko na kayang bumalik kay Amare. Pero sa likod ng lahat ng pagkalito, may isang bagay akong nararamdaman. Kahit gaano ako kasaya na makita ulit ang pamilya ko, kahit gaano kaayos ang buhay sa Maynila, pakiramdam ko, hindi na ako buo. Parang may parte ng puso ko na naiwan. 3 araw lang daw akong may pagkakataon. Kaya sinubukan kong isulat lahat ng nangyari. Lahat ng detalye, lahat ng mukha, lahat ng salita ni Amare. Natatakot akong makalimutan ko siya. Takot akong mawala siya sa alaala ko. Kinagabihan, bago ako matulog, muli kong tinignan ng singsing. Kumislap ito. Hindi malakas ang liwanag pero sapat para maramdaman kong may koneksyon pa rin kaming dalawa. Kinabukasan, pumunta ako sa paborito kong lugar. Isang parke malapit sa opisina. Dati, ito yung lugar na nagpapakalma sa akin. Pero ngayon, kahit gaano kaganda ang araw, kahit gaano kabango ang hangin, parang lahat may kulang. Nakita ko ang mga tao. Nagmamadali, naka-headphones, tumatawa, nagkakape. Ang dating normal sa akin parang napakaibang mundo na. At doon ko na-realize, hindi na ako nababagay dito. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko, bakit pa ako babalik sa Biringan? Hindi ko naman sila kilala. Hindi ko rin sure kung totoo silang lahat. Pero, bakit sa tuwing iisipin ko si Amare, parang may humihigop sa puso ko. Sa ikatlong gabi, bumalik ako sa kwarto ko.
Tahimik. Patay ang ilaw. Pinatay ko rin ang cellphone ko. Binuksan ko ang drawer kung saan ko tinago ang invitation. Binuksan ko ulit. Walang nagbago. Pero ngayon, may nadagdag sa ibaba. Pag muling binuksan sa ikatlong gabi, sa ilalim ng liwanag ng ikasyam na buwan, ang pintong nagdudugtong ay magbubukas muli. Lumabas ako ng bahay. Tumingala ako sa langit. At totoo nga, buo ang buwan. Sobrang liwanag. At habang nakatingala ako, naramdaman ko na lang na parang may hangin na umiikot sa paligid ko. Lumalamig ang paligid, kahit walang ihip ng hangin. Sa harapan ko, dahan-dahang lumitaw ang liwanag. Hindi nakakasilaw, kundi parang pintuan na bumubukas. Sa loob noon, nakita ko si Amare. Nakatayo siya. Hawak niya ang palad niya at iniaabot sa akin. Wala siyang sinabing kahit ano, pero sa mga mata niya, ramdam ko ang lahat. Ang tanong, ang takot, ang pag-asa. Naramdaman ko rin ang bigat ng pasya. Babalik ba ako sa mundong kilala ko? O sasama ako sa mundo na hindi ako kailanman magiging ordinaryo pero maaaring maging buo? Hindi ko na pinatagal. Nilakad ko ang pintuan, lumapit sa kanya at inabot ang kamay niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Pero sa bawat segundo ng kahapon, ikaw ang hinahanap ko. Hinila niya ako palapit at sa liwanag ng buwan, tuluyan akong pumasok sa pintong yun. Hindi na bilang bisita ng biringan, kundi bilang isang tao na piniling bumalik. Akala ko may ceremonial light show o dramatic na hangin na magbabalot sa akin nung pagpasok ko sa pintuan papuntang biringan. Pero hindi. Walang kahit anong tunog. Walang palakpak ng kulog. Walang bulalakaw na babagsak. Ang meron lang, siya, si Amare. Nakahawak ang palad niya sa kamay ko. Mainit. Parang ako yung nawawala at siya yung naghihintay sa matagal ng biyahe. Wala siyang tanong. Walang, sigurado ka na ba? O iiwan mo na ba ang lahat? Ni isang salita wala. Pero sa pagitan naming dalawa, sapat na ang katahimikan. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin kung tinanong pa niya ako. Ang alam ko lang kasi, hindi ko na kayang mabuhay sa mundo kung saan kalahati lang ang sarili ko ang naroon. Paglapag ng paa ko sa lupa ng biringan, ibang pakiramdam agad ang naramdaman ko. Para akong nakabalik sa loob ng sarili kong katawan. Yung bigat sa dibdib ko nung nasa Maynila pa ako, nawala. Parang yung mga bagay na matagal nang hindi naka-align ay unti-unting bumalik sa dapat nilang lugar. Pero may napansin akong kakaiba. Tahimik ang syudad. Walang musika, walang alitap-tap na sumasayaw sa himpapawid. At higit sa lahat, walang kahit ni isang nilalang. Kami lang ni Amare. Tahimik siyang naglakad. Sumunod lang ako. Pumasok kami sa isang lumang gusali na hindi ko pa nakikita noon. Gawa sa puting bato. May mataas na arko at parang templo. Sa gitna, may malawak na salamin sa sahig. Pero hindi siya ordinaryong salamin. Dahil sa loob nito, hindi refleksyon ang nakikita mo, kundi mga alaala. Mga alaala naming dalawa. Nakita ko kami sa isang mundo na mukhang sinaunang panahon. Ako, nakasuot ng kulay asul na damit na gawa sa telang hindi ko pa nakikita kailanman. Siya, pareho pa rin. Walang nagbago sa itsura niya kahit napakaraming taon na ang lumipas. Naglalakad kami sa isang taniman ng bulaklak. Magkaakbay, tumatawa. May hawak siyang singsing at ako ay sumasang-ayon. Kasunod nun, nakita ko ang sarili kong umiiyak habang nakatingin sa isang nagliliyab na pader. Nandun siya, pero hindi ako makalapit. Hawak niya ang dibdib niya at may sugat. Tapos, nawala ako. Lumuhod ako sa tabi ng salamin. Hindi ko mapigilang mapaluha.
lahat ng to nangyari? Tanong ko, halos pabulong. Lumapit si Amare at sa unang pagkakataon mula ng pagbabalik ko, nagsalita siya. Oo, Mariel, ikaw ang nawawala sa mundong ito. Ikaw ang reyna ko. Ikaw ang pag-ibig ko na tinangay ng panahon. At sa bawat taon na lumipas, sa bawat daang pag-ikot ng buwan, ikaw lang ang hinihintay ng syudad na to. Napahawak ako sa dibdib ko. Iba yung bigat. Hindi na ito takot, kundi damdaming parang hindi ko kayang ikulong sa kahit anong salita. Pero may isa pang tanong na kailangan kong malaman. Bakit ngayon lang? Tinitigan niya ako. Dahil ngayon ka lang naging handa na bumalik. Tama siya. Baka nga kung ilang taon akong bumalik sa syudad na to, hindi pa ako handa. Hindi ko pa mararamdaman ang pangungulila, ang kakulangan. Pero ngayong nakita ko na kung paano ang mabuhay ng kalahating puso sa mundo ng tao, alam ko na. Dito, buo ako. Muling bumalik ang liwanag sa syudad pagkaraan ng pag-uusap namin. Isa-isa, lumitaw ang mga nilalang. Ngumingiti, yumuyo ko, na para bang binabati ako. Mga engkantada, mga nilalang na hindi ko masabi kung babae o lalaki. May mga pakpak, may mga kristal sa balat, may mga matang kulay dilaw. Lahat sila, masaya. Muling nabuhay ang biringan. At sa gitna ng pagdiriwang, inilapit ni Amare ang kanyang noo sa noo ko. Ngayong ikaw ay narito na muli, ang puso ng syudad ay muling titibok. Mula sa gitna ng plaza, lumitaw ang isang dambuhalang puno. Hindi ko alam kung paano nangyari pero mistulang lumaki ito sa loob ng ilang segundo. Ang dahon nito, kulay pilak. Ang mga ugat ay may ilaw. At sa gitna ng punong iyon, may trono. 2. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong para sa amin yun. Dinala ako ni Amare sa harap ng punong yun. Lahat ng nilalang ng biringan ay nakapila. Nakasuot ng kani-kanilang ceremonial attire. At doon, sa gitna ng pagdiriwang, muling inalay sa amin ang kasal. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa pagbabalik, kundi para sa pagpapatuloy. Inabot niya ulit ang kamay ko at sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa gitna ng awit ng mga diwata at pag-ikot ng mga ilaw sa paligid, muli kong isinusuot ang singsing. At sa pagkakataong ito, buong puso. Pagkatapos ng kasal, inakala kong magiging madali na ang lahat. Na parang sa mga fairy tale, may happily ever after agad. May pagising sa umaga na puro ngiti, halik sa noo, at tahimik na buhay sa gitna ng mahiwagang syudad ng biringan. Pero hindi pala ganun ang kwento ko. Kasi kahit anong pilit kong maging kalmado, kahit anong saya na ipinapakita ng mga nilalang sa paligid ko, hindi matahimik ang puso ko. Isang gabi matapos ang kasal, habang si Amare ay natutulog sa tabi ko sa isang kama na gawa sa mga halaman at ulap, literal, sobrang lambot at amoy hamog. Hindi ako mapakali. Tumingin ako sa kisame ng bahay namin, kung saan umiikot-ikot ang liwanag ng mga bituin na parang musika. Pero sa halip na aliwin ako, ang mga ilaw na yon ay naging paalala na wala na talaga ako sa mundo na kinagisnan ko. Bigla kong naisip si Mama. Kamusta na kaya siya? Iniisip ba niya kung nasaan ako? O baka tulad ng dati, may ginawang paraan ng biringan para paniwalain siyang maayos ako sa kung anong bansa ulit. Naalala ko rin ang trabaho ko, yung mga kaibigan ko, yung lumang buhay ko. Hindi naman perfect yun pero akin yun eh. Kinabukasan, habang naglalakad kami ni Amare sa ilog ng biringan na parang salamin, hindi ko na kinaya. Huminto ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Tumingin siya sa akin na parang alam na ang sasabihin ko.
Hindi ibig sabihin ng pag-alis ko ay ayaw ko sa'yo. Pero gusto kong makita kung ano pa ang natitira sa buhay ko sa mundo ng tao. Kahit isang sulyap lang, kahit isang araw lang, kailangan ko. Tahimik siya. Tila naglalaban ng damdamin niya. Pero sa huli, tumango siya. Kinuha niya ang palad ko at inilapit sa dibdib niya. Kung yan ang nais mo, ibibigay ko. Ngunit tandaan mo, Mariel, ang pinto ay hindi laging bukas. Ang oras ay hindi pareho sa dalawang mundo. Ilang araw lang. Pangako, babalik ako. Yun ang sinasabi ko. Pero, nung nagising ako muli sa mundo ng tao, sa mismong kama ng bahay ng nanay ko, parang ang hirap nang bumalik. Pagmulat ng mata ko, ramdam kong ibang-iba ang hangin. Masalimuot, maalikabok. Ang ilaw ng araw, hindi na ganun kainit sa balat. Wala na yung parang dumarampi ang liwanag sa puso mo. Muli akong bumalik sa normal. Naabutan ko si mama sa kusina. Nagluluto ng sinangag. Hindi siya mukhang tumanda. Parang ilang buwan lang ang lumipas. Nakangiti siya nang makita ako at akala niyang galing lang ako sa retreat. Hindi ko na siya itinama. Hinayaan ko lang. Binantayan ko siyang magluto. Inamoy ko ang mantika. Sininghot ko ang amoy ng bawang na niluluto. Simpleng bagay pero parang nakalimutan kong parte ito ng buhay ko. Lumabas ako para mamasyal. Nakita ko ulit yung park. Yung coffee shop na dati kong tambayan. May mga estudyante pa ring nagkakape. May mga magjawang nagtatawanan. May batang tumatakbo habang hinihila ng nanay niya. Normal. Pero sa gitna ng normal, ako lang ang tila hindi na bagay. Nasa katawan ako ng dati kong sarili pero iba na ang laman ko. Wala nang kasya sa akin. Kaya pinili kong bumalik sa Biringan. Nang tumawid ako pabalik sa Biringan, parang biglang nawala ang bigat sa balikat ko. Parang ang tagal kong nagbitbit ng bag na hindi ko alam na dala ko. At sa isang hakbang lang, bigla itong nalaglag. Gumaan, tumahimik, at pakiramdam ko, malaya. Si Amare, tulad ng dati, nakatayo sa kabilang dulo ng pintuan ng liwanag. Pero ngayon, hindi na siya yung Amare na seryoso at malayo ang tingin. Sa pagkakataong ito, nakita ko sa mukha niya ang ginhawa. Parang sinasabi ng mga mata niya, "Salamat at bumalik ka." Lumapit ako sa kanya at bago pa man ako makapagsalita, niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagyakap. Pero sa buong buhay ko, yun ang unang yakap na hindi ko gustong matapos. Pagdating namin sa syudad, napansin ko agad ang pagkakaiba. Mas maliwanag ang Biringan. Mas buhay ang paligid. Ang mga ilaw sa punang kahoy ay mas matingkad. Ang mga bulaklak, mas matitingkad ang kulay. Parang mas masigla ang buong lugar. Tinanong ko si Amare, "Anong nangyari habang wala ako?" Ngumiti siya. Sabay sumagot, "Ang Biringan ay isang syudad na tumitibok sa tibok ng puso ng reyna. Noong umalis ka, huminto ang lahat. Hindi sila tuluyang nawala pero natulog ang liwanag. Ngayong nandito ka, bumalik na din ang buhay." Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam na ganun kalalim ang koneksyon ko sa syudad na ito. Hindi ko alam na sa simpleng presensya ko, kaya palang magbago ang isang buong mundo. Dinala ako ni Amare sa silid sa itaas ng puno ng liwanag. Noon lang ako nakarating doon. May hagdanan sa paligid ng puno na tila gawa sa hangin. Lumulutang, pero matibay sa bawat hakbang. Pagdating namin sa tuktok, nakita ko ang isang silid na bilog. Walang pader pero may hangin na parang humaharang sa labas. Sa gitna ng silid ay may lamesang kristal. At sa ibabaw nito, may 3 bagay. Isang maliit na kahon, isang pluma na tila gawa sa bulalakaw, at isang papel na walang sulat. "Ano to?" tanong ko. "Ito ang kasulatan ng iyong pagpili. Hindi ito para sa akin. Hindi rin to para sa kanila. Para sa'yo ito.
Isulat mo kung sino ka. At ang biringan ay magaan nyo ayon sa kung anong klaseng mundo ang nais mong itayo. Hindi agad ako nakapagsulat. Tumitig lang ako sa papel. Sa mga segundo, minuto, baka oras, hindi ko maalala. Nakatitig lang ako sa blankong espasyo. Tapos, dahan-dahan kong kinuha ang pluma. Ang sinulat ko ay hindi pangalan ko. Hindi kwento ko, kundi isang pangako. Mula sa araw na to, hindi na ako lalakad sa gitna ng dalawang mundo. Pinipili kong yakapin ang isang mundong hindi ko kailanman lubusang maintindihan, pero buong puso kong nararamdaman. Ako si Mariel, isang dating mortal, isang pusong matagal ng hinog sa pag-ibig na walang hanggan. At ito, ang tahanan ko. Nang matapos ko ang huling tuldok, biglang lumiwanag ang buong silid. Ang papel ay unti-unting naglaho. At ang pluma, naging alikabok na kuminang sa hangin. Tumingin ako kay Amare. Nakangiti siya, pero hindi yung tipong simpleng ngiti lang. Ngumiti siya na parang may kapayapaan sa loob. Tumango siya. Tapos na ang paglalakbay mo. Magsisimula na ang ating pamumuhay. Simula noon, hindi na ako bumalik sa mundo ng tao. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa katawan kong naiwan doon, kung meron man. Pero may isa akong hinala. Baka ang mundo ng tao ay gumawa rin ng sariling paraan para kalimutan ako. O baka tuluyan na akong ginawang alaala. Pero hindi na mahalaga yon. Dito sa Biringan, isa akong reyna. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil pinili ko ang mundong ito. Isang buhay na hindi ko pinilit. Pero ako mismo ang nagbukas ng pintuan. Araw-araw, lumilibot ako sa mga bata ng Biringan. Mga nilalang na iba-iba ang hugis at anyo. Pero lahat, may ngiting walang alinlangan. Nagtuturo ako sa kanila ng sining mula sa mundo ng tao. Pagpipinta, music, minsan kahit TikTok dance. Huwag mo akong i-judge, dala ko pa rin ang konting kalokohan. Si Amari naman, naging mas bukas. Mas madalas siyang tumawa. Mas madalas kaming magkwento ng mga bagay na dating hindi na pag-uusapan. Lumipas ang maraming buwan simula nang pinili kong manatili sa Biringan. Hindi ko na malayan kung ilang araw na ba talaga. Kasi dito, hindi mo binibilang ang oras gaya ng ginagawa sa mundo ng tao. Walang mga orasan, walang deadlines, walang alarm clock. Ang batayan ng panahon dito ay ang liwanag ng buwan, ang pag-ikot ng ilog, at ang tibok ng puso. At sa bawat tibok, nararamdaman kong nasa tamang lugar ako. Araw-araw, gumigising ako sa silid namin ni Amare na nasa tuktok pa rin ng punong liwanag. Sa umaga, binubuksan ko ang bintana at sumasalubong sa akin ang mga nilalang ng syudad na masaya, buhay, at payapa. Minsan, kailangan nating mawala sa mundo para makita kung saan talaga tayo nababagay. Hindi lahat ng misteryo ay dapat katakutan. Minsan, ang hindi natin maipaliwanag ay siya palang magbobuo sa atin. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hi po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Palagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po. Hanggang sa muli.